Dahil mahilig ho ako magluto ng mga sinabawang gulay, yung mga buto-buto, bumili ako ng baboy ramo. Ayan o. So para magkaroon po kayo ng comparison or idea kung anong pagkakaiba ng baboy ramo at saka yung baboy. Yung baboy, kung makikita nyo po yung laman, ng kapal, saka maputi yung laman nya. Ayan. Yung balahibo, puti din. Ayan. Hindi ho katulad dito sa baboy ramo na yung laman nya is mas dark ang kulay, manipis ang balat, at saka yung balahibo nya is nakabaon, itim. Ayan, hindi puti. Ito po yung baboy ramo. Patutuyuan ko lang to, pauusukan. Na-admire ko yung gantong klase ng pagpe-preserve ng karne sa mga kanain natin sa Cordillera region, na kung tawagin naman nila ay itag. Dito kasi sa Thailand, nakita nila magandang pagkakitaan to, kaya napapadami na din nila. May mga shop sa palengke na nagbebenta ng ganto, baboy ramo. Nagkita kasi nila magandang pangkabuhayan. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na catch and cook lang, hindi na preserve. Meron na din mga ilan nagbebenta, pero madalang pa. Hindi katulad dito sa palengke, madami kang makikita niyan. Ito lang yung aking papausukan. At ito namang medyo makapalalaman. Yan, i-adobo ko to. At i-upload ko din po yan. Sa Cordillera, pag nag-iitag sila, nilalagyan lang nila ng asin. Pero ngayon, para magkaroon ng kaunting bango, dadagdagan ko na lang ng bawang at saka paminta. Papausukan ko lang ito mamaya. Ito na yung sinabit ko. Yan yung tapa or itag. Papausukan ko lang ng dahon ng tanglad. Paunti-unti lang para magkaroon na siya ng kaunting bango. Mga 3 days. Mga ganyan yan. Saka pwedeng gamitin.